matapos ang insidente ng paghahagis ng improvised smoke bomb sa mga nagrarally sa Laguna. Bantay sarado ngayon ang mga otoridad, hindi lang sa lalawigan, kundi maging sa Batangas at Quezon. Narito ang agenda report ni Nilo Del Carmen ng Abante Radyo, live mula sa Batangas City. Nilo, may update na ba dun sa insidente sa Laguna at bakit pati ang Batangas at Quezon ang binabantayan ngayon ng mga pulis? Yes, Willard, dineklara kasing election areas of concern ang 7 bayan sa Batangas at Quezon. Ibig sabihin, posibleng sumiklab ang election-related violence dahil sa mahigpit na labanan dito ng mga kandidato. Mahigit 12,000 pulis ang nakatokang magpanatili ng seguridad at kaayusan sa Calabarzon. Karamihan sa kanila ay nakadeploy sa 7 bayan ng Batangas na nasa yellow category at ang Tagkawayan Quezon na nasa orange category. Posible rin silang ideklara ng COMELEC sa ilalim ng direktang kontrol ng ahensya sakaling sumiklab ang kaguluhan. Inilunsad na rin ng PNP Calabarzon ang Media Action Center na layong magsilbing tulay ng real-time communication at information. Target din ang proyekto na labanan ng fake news kaugnay ng eleksyon. Ilalabas na rin ng Pro Calabarzon ang resulta ng investigasyon nila kaugnay sa kaguluhang sumiklab sa kilos protesta sa harap ng Laguna Provincial Capital Extension. Kahapon ng umaga, nangyari ang gulo matapos may maghagis ng improvised smoke bomb. Ang Calabarzon kasi ang itinuturing na riyon na may pinakamaraming botante na halos umabot sa 10 milyon. Okay, balik sa inyo, Willard and Pinky. Para sa agenda, Nilo Del Carmen, Abante Radyo. Maraming salamat sa iyo, Nilo Del Carmen ng Abante Radyo Live mula sa Batangas City.